Maligayang pagdating sa ating malalimang pagsisid sa nakatagong kasaysayan ng isa sa mga pinakatanyag na inumin sa mundo, Coca-Cola. Tulad ng isang ilog na bumabaybay sa landas ng panahon, ang paglalakbay ng Coca-Cola ay puno ng mga hindi inaasahang liko at pag-ikot. Mula sa kamanghamanghang pinagmulan nito hanggang sa global na impluwensya, ilalahad natin ang mga lihim sa likod ng tatak na akala mong kilalang-kilala mo na. Samahan niyo akong tuklasin ang puso ng imperyong ito, pag-aralan ang mga sangkap, ang mga inobasyon, at ang galing sa marketing na nagdala sa Coca-Cola bilang isang pangalan na kilala sa bawat tahanan. Ang ating kwento ay nagsimula hindi sa isang malaking pabrika, kundi sa isang munting botika sa gitna ng Atlanta, Georgia. Taong 1886, isang veterano ng digmaang sibil na si Dr. John Stith Pemberton, isang parmasyutiko, ang masusing naghalo-halo ng isang bagong inumin. Naniniwala siyang ito ang susi sa paghilom ng mga sakit ng ulo at pagod. Si Pemberton, na may mga sugat sa digmaan at nakadepende sa morpina, ay naghahanap ng alternatibo sa droga na nagiging kasangkapan niya. Hindi niya alam na ang kanyang inumin ay makakabihag ng mundo, ngunit hindi sa paraang inaasahan niya. Unang ipinakilala bilang Pemberton's French Wine Coca, ang kanyang likha ay kakaibang inumin na may halong alak at may mga pangunahing sangkap tulad ng coca leaves at cola nuts, na noong panahong iyon ay itinuturing na may medicinal benefits. Ngunit nagbago ang hangin sa Atlanta, at noong 1886, ipinagbawal ang alak sa lungsod. Hindi nagpatinag si Pemberton, inaalis niya ang alak sa kanyang formula, at ito ang naging simula ng isang inuming tatangkilikin sa soda fountains kahalip na sa mga bar. Ito ang naging dahilan ng malaking pagbabago sa kapalaran ng Coca-Cola. Noong huling bahagi ng ika-19 na siglo, ang Coca-Cola ay may ibang komposisyon dahil sa ibang mga social norms noong panahon. Ang cocaine, na ngayon ay kontrobersyal, ay karaniwang sangkap sa ilang gamot at ito ay kasama sa Coca-Cola. Hindi hanggang 1940 na nabago ang pagtingin ng publiko sa cocaine, kaya naman, noong 1930, tuluyan nang tinanggal ang cocaine sa formula, parang multong binitiwan ng nakaraan. Lahat ng alamat ay nangangailangan ng pangalan, at para sa bagong inumin, dumating ito sa anyo ni Frank M. Robinson, ang masinop na accountant ni Pemberton. Siya ang nakaisip ng pangalan na Coca-Cola, pinagsamang pangalan ng pangunahing sangkap nitong coca leaves at cola nuts. Higit pa rito, siya rin ang lumikha ng iconic na Coca-Cola script logo, ang kilalang sulat kamay na disenyo na sumasalamin sa kagandahan ng panahong iyon. Ang malungkot na kapalaran ni John Pemberton. Sa kabila ng kanyang mga pagsusumikap, hindi naging matagumpay si Pemberton sa negosyo. Dahil sa kahinaan sa kalusugan at sa pangangailangan ng pera, ibinenta niya ang karapatan sa kanyang inumin kay Asa Candler, isang masikap na negosyante mula sa Atlanta. Si Candler ay may mga kasanayan sa negosyo na kulang kay Pemberton, kaya pinamunuan niya ang Coca-Cola sa mas mataas na antas. Si Asa Candler, isang taong may talino sa marketing, ang nagdala ng Coca-Cola sa tuktok ng tagumpay. Nagbigay siya ng mga libreng sample, mga kupon, at nagpatupad ng mga kalendaryo at relo na may Coca-Cola brand. Ang kanyang mga diskarte ay naging susi sa tagumpay ng Coca-Cola bilang pinakamamahal na inumin sa Amerika sa pagtatapos ng ika-19 na siglo. Ang contoured bottle. Noong 1915, ipinakilala ang natatanging contoured bottle ng Coca-Cola bilang proteksyon laban sa mga imitasyon. Ang kakaibang hugis nito ay madaling makikilala kahit isang piraso ng basag na salamin. Sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, nangako ang Coca-Cola na ang bawat sundalong Amerikano ay magkakaroon ng isang bote ng Coke sa halagang 5 sentimo. Nagpatayo sila ng mga planta ng Coca-Cola malapit sa mga kampo militar sa buong mundo, at ito ang naging dahilan ng pagsikat ng Coca-Cola sa iba't ibang bansa. Ang orihinal na formula ng Coca-Cola, na matagal ng lihim, ay itinuturing na mahalagang pag-aari ng kumpanya. Ang vault na naglalaman ng reseta ay nasa World of Coca-Cola Museum sa Atlanta, at nagsisilbing simbolo ng kapangyarihan ng misteryo sa isang tatak. At sa wakas, ang mga cola wars sa pagitan ng Coca-Cola at Pepsi ay naging sikat noong dekada 70 at 80. Subalit, ang pagtangkilik ng publiko sa Coca-Cola ay nagpatunay ng kanilang katapatan sa paboritong inumin na nagturo sa kumpanya ng mahalagang leksyon sa halaga ng pagkakakilanlan ng tatak. Isang Coke para kay Santa.
Noong 1931, kinomisyon ng Coca-Cola si Haddon Sundblom na lumikha ng mga ad na nagtatampok kay Santa Claus. Ang kanyang mga likha ay tumulong sa paghubog sa imahe ni Santa na kilala natin ngayon, isang masayahin at matandang lalaki na nakasuot ng pulang kasuotan na tugma sa kulay ng Coca-Cola. At iyan ang nakatagong kasaysayan ng Coca-Cola. Mula sa medisinang pinagmulan nito hanggang sa global na tagumpay, ang kwento ng Coca-Cola ay patunay ng bisa ng branding, ang galing ng marketing, at ang walang kupas na kasiyahan ng isang masarap na inumin.